And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Gina-welcome ko kamuliwat diri sa Gospel Network Ministry. Medyo na dugay-dugayan ang akon pagbalik diri sa aton nga online ministry. Bangod nga medyo nagbisi kita nagligad nga mga sinimana. Bangod nga nalip na ang GCQ diri sa Panay. Kag ako diri may oportunidad na nga makalusot-lusot, makatabok-tabok, especially makapangduaw kita sa aton mga kauturan. Ulo istorya, kag makapangamusta kung ano ang ilang kahimtangan during the lockdown. Kag iban sa ila, lipay gid sang tuman, knowing nagliligad na mga sa Panabado nakasimba sila kag nakatipon sila. I was told nga lain gid ang fellowship sa mga kauturan kung sa simbahan kag sa balay. Balay ambit pag sa balay kamo lang manda. Pagkatapos nga makatan-aw kamo sa program sa online or sa Hope Channel, wala na kadayon sa ulo istoryahon ba. Ang bad nila unlike kung sa simbahan kita damo sa mga ideas, damo sa mga sharing moments kag mga program nga pwede mahimo sa simbahan kag damo ang naga-participate. As a matter of fact, in terms of giving, lain man ang kapasidad sa mga kauturan. Gamay actually nagligad ng mga binulan ang aton nga remittance diri sa Northern Iloilo 3 sa Alok. In short, gamay ang aton remittance nagligad ng mga binulan. Ining lately lang, pag naglibot ako, daw dako-dako ang aton nga natipon bangod sa mga kauturan nga ang ilang mga tithes, ang ilang offerings nga dito lang sa balay na hatag nila sa simbahan. Pabisan pa nga gintugutan kita sa pagtipon, akong advice at aton mga kauturan nga maghalong lang gid kita sa gihapon. Kag hindi gid magsalig-salig, hindi magkumpiyansa kay wala pa natapos ang inaway batok sa COVID-19. Bati man kamo masami sa mga balita sa television, sa newspaper, radio kag sa internet. Padayon ang away sa gobyerno sa COVID-19. Actually, I'm not going to discuss with you about that. Kaya will inform kita nanungod sa sina ano aton nga himuon in times nga kung may mga infected sa aton mga friends, sa aton mga kilala, sa aton palibot. Kabalo kita kung ano aton nga ginahimo agud nga maproteksuhan naman ang aton nga kaugalingon. Ang akon nga topic subong nga pagdalon sa inyo, supposedly I'm going to discuss with you about the two natures of Jesus Christ. Kung nakita na kon nga actually nga topic, you can study that sa aton nga 28 fundamental beliefs, the doctrine about God, dira na gin-discuss. Kag amo man na ang akon nga ginakuhaan sa materials, kag gina-share na kon diri sa inyo sa sining nga page. Ang akon nga topic nga ginisip nga pagtun-an naton subong atak na about actually how to give Bible study. Madamo sa aton nga mga kauturan nga ang energy, ang passion sa paghatag sa Bible study para sa ilang kaugalingon. Knowing they don't know how to start, they don't know how to say, siguro isa na kadako ning oportunidad para sa akon nga magiyaan ko ang aton mga kauturan nga madugay na nga mga tinuig nga gusto nila mag-Bible study, madamo na nga mga oportunidad nagliligad, wala sila nakahimo sa pag-Bible study. Pero siguro ini nga time kani gid-encourage ko sa aton nga mga sa aton alok nga nasakupan sini nga distrito nga pag may mga kilala ko mo makauturan naton nga wala nakatan-aw sa sini nga presentation, pwede ninyo i-share sa ila directly agud makita nila. May mga principles diri karon nga akon i-present sa inyo. Kag hindi lamang actually sa Alok district kundi sa iban pa nga mga viewers naton sa ibang nga district, sa mga kauturan naton sa ibang nga distrito nga nasakupan sang aton nga conference. Kag ini I know nga will help you, will help me, will help us nga tiya sa inyo paano kamo makahimo sa soul winning for the glory of God. Isa sa mga dako nga hindrances sa madamo naton nga mga kauturan among
hindi sila kabalo mag-witness sa iban, especially sa ilang mga family. May kilala ko nga sige gyapon ang amon storyanay kung paano siya maka-witness sa ilang family. Sige man ang akon nga sugid sa iya, sige man ang akon nga giya sa iya kung paano niya ma-reach out ang iya nga family. Sa mga pagpak, isa sa mga dako nga challenge sa mga Adventist amo nga i-reach out ang aton nga family. Pero wala ko nagadula sang paglao. I still believe nga the Lord will open the way. Kung hindi man subong sa palaabuton. So ano gid ang mga dalagko nga mga hindrances sa soul winning, sa witnessing? Gin-outline ko ang akon nga topic nga pag-sugid sa inyo. Agod nga kung mahimo pa, ma-shorten nakon ang ining presentations. Sa isa ka study o research sa kabilugan nga mga nasakupan naton, may ara nga 9% nga hindi makahimo sang soul winning o witnessing bangod nga they are too busy. For example, aton mga kauturan, may mga upod kita simbahan nga mga negosyante, aga pa na sila gabugtaw, makapuli dulom na o gabi na, wala na sila halos time nga maka-witness, Bible study, pamisita. Ang ila lang gid na nga time nga makahimo sina during Sabbath or Sabbath afternoon. So, kamusta naman yung mga kauturan nga wala man sila yasang ginahimo during the days o mga sa during the regular days, anong ilang ginahimo? Well, ang problema gani bangod nga hindi sila kabalo kung paano magsugod, hindi sila kabalo kung ano ang ilang gamiton, ano ang ilang sugid, kag ano ang ilang istorya. 28% lack of information. Isa sa mga rason o kung pangadwas nga rason nga ang mga madamo sa atong mga church members wala naga-participate sa soul winning bangod nga kulang sila sang ihibalo. Sa aton mga kauturan, damo kita sa mga materials and magazines nga pwede natin magamit sa aton nga West Bisan Conference. Kag kung kakinanglan ka mo diri sa aton nga district, pwede ka mo mag-chat sa akon, PM niyo ko, message niyo ko, kag kuhaan naton sang kinanglanon nga materials para sa inyo in that way makabulig sa pag motivate sa inyo sa pag-reach out para sa iban. Kag may ara lang yaw, actually 0% adtong mga ginasiling sang iba naton upod simbahan nga daw si amo nay pawala lang daw wala gid sang care sa iyang mga abyan nga sugidan sang mensahe. Actually 0%. Bisan anuman ang satos ang aton nga mga kauturan, anuman ang aton pagtan-aw sa ila, may ara na sila gyapon nga passion. May ara silang eagerness sa pag reach out sa iban sa mensahe nga aton ginawali. Galing siguro may mga time lang gid yang hindi gid sila kabalo kung paano mag-sugod. So amo ini nga ibuligan naton sila paagi sa pag-present sa siniya nga presentation. Kag may ara 12% nga hindi makaparticipate sa witnessing bangod sa ilang nga influence. For example, sang una, katudlo ko sa mga tao, sa akon mga kilala, sa akon mga abyan, ang bad effects sang smoking. Kag sang bad effects sang drinking of alcohol. Sa sinako time, ginpamangkot ko sang akon nga kilala, balnati, papa nimo gintudloan na nimo sang effects sang smoking kag sang alcohol kay nagainom man siya. Nami tani nga bag-o mo kami tudloan mo anay sila didto. Kay ti ara man sila upod nimo sa mabalay. Ti sina nga time daw nahuya ko bangod nga matuod man gid ang imong influence hindi amo sina kakusog kung personally kita nila sa imong family nga ang imo ginatudlo wala jasang effect sa family. Amo na challenge na kon. So madamo sa mga kauturan naton nga amo man ni ang ilang problema. Kag hindi lamang ina ti ila tatay, ila nanay, ila utod, ila manghod kag na hesitant na lang sila sa pagsugid sina bangod sa feedback nga nabatian sa palibot. Kag 51% nahadlok nga sila isikway. Amo man gid na pag ang imo yang self-esteem is very low, nagkadto ka sa balay, palapit ka pa lang, sugataon ka na, mano ka di. Wala kami panahon sina.
manghilamon ta siguro, manguma ta siguro, mangisda ta siguro, may pulos pa kaysa sa magpungko lang magpamati sang just like that. Mga kauturan pag nubo ng kadani mga self-esteem tapos kabati ka pa sang kaangay sina madiskuryo. Gina-advise ang balang kasulatan nga mas manami, the most idea o ideal nga pag pamisita, pag Bible study, ang mga dapat may upod-gid. Sige, Jesus nag-advise sa aton nga we have to go out by twos. Kay kung ang isa ma-discourage, ma-discouryo, matumba siya, somebody will help. Nadumdaman ko sa una nga sa ginahimo naman nga cross-culture ministry sa Palawan. I was assigned there sa sulod sang 4 ka tuig. I got malaria. Bangod sina sa kadugayan namon nga ministry, tun-an lingwahe, tun-an kultura, nakasugod na kami Bible study, and eventually may nakatugmaw na, kag may mga sumunod pagid, na malaria ko. Bangod sina ambal na kon gusto ko magpuli. Hindi ko kaagwanta diri, wala sang mag-atipan sa ako. Kag gusto ko magpuli sa balay. So gidan ako na akong partner sa sinang plano, kag siling siya, actually ako ganin. Gusto naman magpuli. Amo na ba? So kung ang imo nga upod diskoryo, tapos ikaw diskoryo man, wala gid sang mahimo, wala sang matabo sa ministry. Amo ina manami man nga kung ikaw halimbawa phlegmatic, dapat makapartner ka gid sang strong personality. Na bilang kung madiskoryo ka, rasa nga sige lang padayon na maiban pa nga balay nga sila lang wala man ta perde kay mensahe man isang Ginoo. Mo na ba? So pag ikaw phlegmatic, manami man nga ang imo partner mga sanguine. Hindi man healthy kung pareho kamo sanguine kay nga man basi pag abot sa balay kamo na lang ya sa ginistorya ma-out of place ng inyong gimbisitahan. And eventually pag sige niyo istorya basi magkadebatihan ay pa kamo bala dito sa sulod sang panimalay. May mga eksperyensya nga na witnessan na kon kaangay sina. Guba ila relasyon ang ilang ginabistahan na ilang Bible students, wala na lang nagbaton sa ilaman kay nga man dito man sila maginaway sa puloy-an sang ilang Bible studyhan. Di namin nga picture. Sa mga nahadlok ang promise sang Ginoo sa Joshua 1:9, be strong and of a good courage and be not afraid. Amo nang ang admonition sa aton sa balang kasulatan. Ang Ginoo mismo nagpasalig sa aton. If we will make ourselves available and get involved in witnessing, amo ni nga saad ang aton nga permi dumdumon. Si Pastor Haskell, pastor sa sang 1800s, panahon nila ni Ellen G. White, nagwali siya sa dako nga gathering. It's kind of camp meeting. And suddenly, nagbaskog ang ulan, kag hindi na mabatian ang iya nga ginhambal. Instead of stopping the program, nanaog sa gikan sa pulpit, bitbit niya iya nga Biblia, kag didto siya lapit sa mga tao and he started asking Bible questions like, san o sige ning Isus magabalik? Kag may nagsabat nga nobody knows the hour. Kag hambal ni Haskell, ano ang saad sang Dios sa iya nga pagbalik? And the woman said, He promised to take us in John chapter 14, 1 and 3. So nakita na siya actually ni Ellen G. White and he commended Pastor Haskell. Sa Testimonies Volume 9, page 126, hambal niya, Brother Haskell, it is this method of Bible study that God has repeatedly shown me to be a method that our members should be using in families. Can you see that? Nakita ni Ellen G. White, bangod yung pagkita siya sa Ginoo, nga amo inigili ang isa sa mga pamaagi nga makakadto kag makatudlo kita sa mga pamilya. This idea of taking questions that people have and answering them from the Bible is a heaven-born plan. Kita ninyo, amo ini nga ang Bible study, hindi bangod nga mag-adventista ang tao pag in Bible studyhan naton, kung di ginasugid naton ang plano sang Ginoo, the assurance and certainty of His coming, kahit mo man gina ang pangamuyo iya sang madamo sa aton. We are living in a society nga grabe na gidya ka ang balatian, ang kaimulon, katigaduhon. Gapangita kita sang isa ka duog nga diin wala na sang kaangay sini nga magbutang.
Ti agod nga madasig ang aton pagkadto sa sinangaduog ang basang balaang kasulatan, and this gospel shall be preached to all nations and then the end shall come. Ti kung may ara kita nga oportunidad nga makaparticipate nga hindi naton paghimuon, kag ini nga plano hindi lang ni plano sang aton nga mga leaders sa aton nga mission sa conference, sa SSD General Conference. This is not their original plan. Ang plano gin actually kaangay sini sa pag-reach out sa iban na soul winning Bible study, actually plano mismo sa Ginoo. Keep reading. In the visions of the night, a representation passed before me of a great reformatory movement among God's people. Hundreds and thousands were seen visiting families and opening before them the Word of God. The Word seemed to be lightened with a heavenly influence. Amen, no? Ang mga katauhan nga ara sa kadudulman, pag ginbisitahan natin sila, pag gintuduan natin sila about the Word of God, the light must be or will be shown in that family. Sa study nga may ara dako nga soul winning sa South America, bangod 35% ang ilang church members nagaparticipate sa soul winning. Sa Amerika, Western countries, gamay kaayo bangod nga there was only 2% nga nag-participate sa witnessing. Gospel Workers, page 352, it says, the work of God in this earth can never be finished until you and I, men and women, comprising church membership, rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Tiambal sa iban, paano kung ang akong gikantuan namangkot siya kag hindi ko kasabat. Masi mahoyan ko bla. Amo man isa sa mga rason sa aton nga mga kaupdanan sa simbahan. Di matuod man gid. Amo na nga kinanglan gid may preparation. Diri ka bantud an man nato. I will tell you how. Kamusta naman niya ang mga introverts? Pwede ba sila makaparticipate? Pwede ba sila magamit sa Ginoo? Can they give Bible studies? Ining mga introverts, amo ni ang mga siling naton nga mga perte ka mga maluluyon. Hambal sang iban nga tigado luya, wala gid daw wala sang energy. O hindi mo masaligan. Pero kabalo ka mo, hambal ni Ellen G. White. God can breathe new life into every soul that sincerely desire to serve Him. Hindi natin ma-underestimate. Aning mga tanaw naton nga siling naton nga wala-wala gid, we cannot underestimate them. Bangod nga equally gintigaan kita sang Ginoo sang talents. The question is, are we willing na magpagamit sa Ginoo, especially sa soul winning, and can touch the lips with a live coal? Kita nyo? From off the altar and cause them to become eloquent with His praise. Si di Moses nga pamalibad siya nga hindi sa magbalik dito sa Egypt bangod nga he is not an eloquent speaker. Ti ambal sang Ginoo, sino nagimo sang modila, sino nagimo sang imong bibig? Ako nagimo sina. Ti ambal ni Moses, si nalipat na ko sang lingwahe. He made a lot of alibay. Sa sina nga story. Wa ang Ginoo nagpakita sang miracle sa iya nga ang Ginoo makagamit bisan sino ka man. Wala ka inhibalo, wala ka kaalam, ang Dios can use you. Kag ang Ginoo wala nagapili kung sino ang iyang nga gamiton. So dito na ko na as long as we are willing na magpagamit sa Ginoo, dako gid nga dako dayon na iyang impact sa imo pag-alagad, kag ang Ginoo magapakita sa imo sang milagro. Dumduman akong gani isang una aton mga katigulangan, mga pioneers natin diri lang bala lokal, wala gani sila mga tinapusan, wala sila mga diploma, degree, pero pa sa uluhon mo sa balaang kasulatan, hindi mo masarangan, hindi basta-basta. Kag until now may nahibalaan pa ko nga mga Bible workers natin nga grabe magsaulo sang teksto. Tanda sila, ang ilang memorya, wala sila tuod sa eskwelahan, di sila maayo mag-English, pero ang ilang memorya sa balaang kasulatan, perte. Sa kilometro ang alakta na, pa sa ulhon mo sa Bible text, hindi pa yan maubos.
Ambal dire, thousands of voices will be imbued with the power to speak forth the wonderful truths of God's word. The stammering tongue will be loose, and timid will be made strong to bear courageous testimony to the truth. Masiling mo nga hindi ko makapul sa inyo, hindi kaya makaparticipate pag pang-duaw, pang Bible study. Di lang kuya. Kamu lang to Pero ang Diyos, nagsiling din na pwede ka gamiton sa Ginoo. Muna nga advice sa atin ng mga Bible workers. Mga Bible workers natin, nagakadiskoryo man sa piyak nga bahin, bangod nga bisan papisan sila mag Bible study, ang ilang mga Bible studyhan, negative ang reply the moment nga they make appeals. Muna nga it is good idea kung kita magpangita sang mga Bible students damo naton. Kay for example, imo Bible student isa lang gid, ti nag-appeal ka sa iya, nagsiling sa nga hindi lang ko anay ti masiling ka ba kanugon ba? Pero tinakong balik-balik, imbaklang ko na sa sang amo sini, gimbuligyan ko na sa sini, tapos balang ko siya nga mag-impon na sa simbahan, hindi pa siya, diskoyo ko, hindi na lang ko magupod wala man gapon gali pulos na. Amo ni nga, ang the best ideal, muna nga damo kita dapat sa mga Bible students, Bible interest. Kay kung magsiling, halimbawa, masiling kita nga pulo ang atong nga Bible students, pag nag-appeal ka sa 5, may biling ka pang 5. Hindi ko magpati nga kung ining pulo mapila naton, hindi ko magpati nga wala ginadira ya. May ara ginada ang Ginoo tawagon out of 10. Ti masiling ang biyang 5 nga hindi lang kami anay. So here comes ang 5 magsiling nga at sige na-intindihan namon. Ang nanamon maghimo sang commitment pamatod, wala kami nahuya nga mag-impon sa inyong simbahan. Diba? Amo ni nga don't be discouraged. Not everyone that we study with will accept all the truth of God's Word. Pahamal nila White sa Christ Object Lessons, page 554, the more he seeks to impart light, the more he will receive. The more one tries to explain the Word of God to others with the love for souls, the plainer it becomes for himself. May mga panahon nga ikaw mismo hindi ka kaintindi, o the more nga naghatag ka sa Bible study, the more ina siya nga nag-clear ka, nagasanag sa imo panghuna-una nga amo ina ang iyang buot hambalon. Di ba may kita nga quotations nga he that waters will be watered. Pag ikaw nagatudlo, siling bala nga pag may tao nga nagpalapit sa imo nga na-discover siya, gin-comfort mo siya, bisan na imo nga problema lipatan nimo. Kay nga man, wala mo na ginisip yung mga problema mo, ginisip mo na kung paano mo siya mabuligan, kung paano mo siya gin-comfort. While comforting that person, you are actually comforting yourselves. So that's a sort of introductions, pag-encouragement na motivation sa aton nga hindi kita magkakugmat, hindi kita magkabalaka sa ginatawag nga soul winning. You and I can be useful instrument by God. So, topic naton sulito na kung how to give Bible study. May 2 ka klase sang Bible studies. Your own, gin-modify nimo, ginhimo nimo. Sang una gina-practice ko man nga ako gidjagahimo sang akon nga outline. Kag namian ko kung ako maghimo niya kay pwede na kon mapasunod dayon, madumduman na kung ano ang sunod nga teksto nga akong kantuan kay ti ako naghimo. Lain man gid kung ikaw naghimo. May mga tao man nga ang ila ginagamit niya ang mga prepared na nga mga materials. Pero kung ikaw hindi seasoned nga Bible worker, I would suggest nga himo ka sang imo nga outline nga imo gid nga yang ikaw nagdisenyo, ikaw naghimo kag amo na ang imo nga balik-balikon kag practiceon. Amo inay ang 2 ka klase sa Bible study. Pag ikaw seasoned Bible worker as mentioned, gamit ka sa mga prepared materials, mayroon mga materials nga pwede nimo gamiton online sa sa amazingpaps.com, damo sila sa mga materials in connection sa soul winning. So 2 ways to do the Bible study: review and present. Ano silitong ko to? 2 ka klase sang Bible study. Ikaw, imo outline. Kay kung imo outline, for example, balikan itong kadali. Pag ako nag-Bible study, gasugod ko ya sa sinugdan gidya sa creation of the world. Ako gasugod. Amo na yung akon nga outline. Kay sa iban nga outline, sa Bible study guide, may ginagamit na nga una ang Biblia, ang Daniel 2, so on and so forth. Amo na ang pasunod. Di ako nagdisenyo ko, ginmodify na ko nga amo ni akon nga style, amo ni akon nga pasunod.
Kasi ulito na kung pag hindi ikaw seasoned nga Bible worker, mas manami nga maghimo ka sa imo kagalingon nga outline, agod nga mahapos para sa imo nga sundan ini. May apat ka mga principles amo ning at kon nga i-share sa inyo. Apat ka principles how to give Bible study. Una, pag naghatag kita Bible study, hindi kita istorya sa kung sino lang nga mga tao. Kundi unahon gid naton perme present sino? Sige ning Hesus. Present Jesus before testing truths. Sa mga pagkaon sa Sabat, maumpok na ang tao pag magkadto ka dito tapos imo topic 7 plagues, 7 ka kalalataan. Hindi ka na nakabalik sa sunod. Iba ang gagamit sang Sabat, mark of the beast, silyo sang Dios. Gina-differentiate dayon kung hindi ka magsunod sa amon, may silyo ka sang sapat. Sapat nga makalilisang. Hindi ka kabakal, hindi ka baligya. Damo nasang mga labay-labay ng mga sigilanon. Amo na mga testing truths. Pero kung i-present natin sige sa una sa puloyan, kag slowly and surely pag ang tao nga ma-inlove sa kay Ginoong Hesus, ining mga testing truths, ining Sabbath, ining state of the dead, second coming, the rest of our fundamentals is just slowly welcome into that family. Kagapos nila sundo na kay nga man, in love na sila kay Ginoong Hesus mo. Daw pariblas ang una nga kita nga mga lalaki nagapanguluyag kita sa atong mga nobya. Ginapanguligan nato ng aton nga nobya. Pag kita na luyag na o kun ang aton nobya na in love na sa aton, pag request naton sa aton nga miga nga di ko dito ma-process ko sang papers, makadto ko sa akon nga friends, medyo malayo, hindi ko katultol, hindi ko medyo mabudlay pa na sa iya, pero bangod nga she has connections, an attachment with you. Mahapos na siya, hindi sa mga budlay na siya magbalibad. Semestro sa aton nga Bible study. Pag ang tao ma-in love sa kay Ginoong Hesus, hapos na lang na para sa iya. Pareho man sa aton nga may mga kabataan. Pag ang bata naton gani in love sa aton o nahigugma sa aton, pag insugo naton nga nak hakpata na isa ka container, bisan hindi pa na niya kaya, testingan niya na hakpaton kay nga man palanggaya ka mo. Pero pag hindi ka palangga, pag hambal mo nga nak, kuay ko anay ilimnan di tubig sa kabaso, hindi sa magkuha kung hindi niya ka palangga. The thing is, pag ang tao palangga kanya, hapos sa iya magsunod. Pag ang tao na in love sa kay Ginoong Hesus, ang iba naton nga mga ginatudlo, hapos na lang mana para sa ilang isundon. Ang hambal sang balang kasulatan sa John 12:32 nagsiling, and I, si Ginoong Hesus, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kasi kinahanglan si Ginoong Hesus gid ara mauna. Present Jesus at first. Always gina sa principle sa Bible study, ara gina si Ginoong Hesus gina. Pag visit nimo, introduce mo lagi si Ginoong Hesus. Kag isa ina sa mga common ground naton pagdagamit kita sa kay Ginoong Hesus. So pag present nimo lagi dito sa imo nga Bible student, imo lagi simbahan ay present nimo, may ara na lagi nga resistance kay nga man wala saya na ayos sa imo simbahan mo. Nayos saya sa simbahan nga gindakuan niya kag gintudlo sang iya mga malam. Amo na ang medyo may dako nga challenge. Nabala nga dugay-dugay na sa nagsimba sa amo sinang simbahan, tapos here comes magkita na kamo pasaylohon mo sa imo nga simbahan. It's very difficult. Amo na nga kinanglan she or he might get in love with Jesus. Desire of obedience 826 ang baliw, the love of Jesus will melt and win the hearts when the mere reiteration of doctrine will accomplish nothing. Amoy na nga ang gugma sa Ginoong Hesus. Saan pa nakatigas ang tagigpusoon, mapahumok na sa gugma sa Ginoo. Teach them how to surrender self to Jesus Christ. Hindi yang hindi ka na magpanigarilyo ha. Ay mahal na bala. Ang sumahon nimo imo nga ginsigarilyo, ginsigop nimo. Ay pwede ka kabakal na motor, pwede ka na kabakal kotse. Damo ka sa accomplishment, tat ka na panigarilyo. O dapat i-surrender mo gid siya. I-introduce mo siya sa kay Ginoong Hesus. Kagambalon mo nga palapit sa kay Ginoong Hesus. Kay siya ang maayong abyan, buligan kanya. Muna. Pangadua, principle number 2, present Jesus in every topic or doctrine.
Ano man ang topiko nato nga ginasugdan, pagbalik-balik lain ang mga topiko, ang sunod kadto lain ang mga topiko, hindi natin kalipatan nga i-insert kid mismo si Ginoong Hesus. Sa kada topiko, ano man ang topiko nimo, State of the Dead man ang topiko nimo, dapat si Ginoong Hesus. Kung ang topiko nimo, 7 plagues, dapat si Ginoong Hesus. Kaya nga man, maintindihan sang tao nga si Ginoong Hesus sa kada topiko, butang balon, Jesus cares. Nagakabalaka siya. Wala sa nagakabalaka kaya sa kung ano ang matabo sa ulihi nga mga palatandaan, ulihi nga maabutan naton. Ang ginakabalakan niya nga he or she will not be afraid bangod nga si Ginoong Hesus ara sa iya. Si Ginoong Hesus ginapresent naton sa kada topiko nga aton ginapresent sa tag sa mga pulian. Evangelism page 184. The third angel's message calls for the presentation of the Sabbath of the fourth commandments, and this truth must be brought before the world. But the great center of attraction, Jesus Christ. Kita ninyo? Isang pa sa Ellen G. White, nag-admonish sa aton nga may ara kita nga ginawali to angel's message, pero hindi dapat madula diba si Ginoong Hesus. Must not be left out of the third angel's messages. Pagpangwali kita, bisan din kita magkanto, magpangwali kita, hindi gid natin lipatan nga isulod gid mismo si Ginoong Hesus. Sa imong introduction, Ginoong Hesus, at the middle of your presentation, Ginoong Hesus, at the end of your presentation, Jesus Christ. Page 186, same book. Theoretical discourses are essential that people may see the chain of truth, link after link, uniting in a perfect whole. But no discourse should ever be preached without presenting Christ and Him crucified as the foundation of the gospel. We don't have gospel if we will not present Jesus. Anong ebanghelyo natin nga mapakita, masugid sa ibang mga tao kung wala si Ginoong Hesus? Hindi na siya gospel. Ang gospel is si Ginoong Hesus nabuhi, nag-ministry, napatay, nag-antos, nabanhaw, nagkayab, and He promised to go back. To come back. Amo na ang gospel. Gospel workers, 315, the sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God from Genesis to Revelation must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. The theme of salvation. Jesus is the center of history and He is the center of our salvations. That is number 2. Ang number 2, present Jesus sa kada topiko kag sa kada doktrina nga aton nga ginatudlo. Number 3, present truth gradually. Anong butang balon sini? Well, ang butang balon sini, mga pinalangga nga mga kaabyanan, amo nga dapat gradual. Sige-sige ba? O kung hinay-hinay lang. Hindi na yung pagtunod sang adlaw, dirid, gadigay dito na dahil sa tunga-tunga. Ang pagtunod sang adlaw, amat-amat lang man sa. Ang pag-present sang kamaturan, amat-amat man. Love of God, tuduan mo siya nga follow sa Ginoo nga iya ginigugma. 10% mo si Ginoong Hesus, tapos tuduan mo sa dito sang kung ano-anong lain-lain na, hadlok na siya, hindi na sa padayon Bible study kay ginhadlok mo siya bla. Amo ni nga madamo sa mga Bible workers naton o kon sa church members naton nga wala sa nagiyaan kung paano mag-present. Amo sila nga daw naglain daw kadali lang daw sang una daw okay pa man pero sa pangatlo daw lain na base may nahambal ikaw nga hindi niya nagustuhan nga abi niya gugma lang ana siyang Ginoo tapos kung ano-ano na mga ginasugid mo bla. Wala ta nadalupang dan. The Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. How should we use sang light in the darkness or in the dark? For example, pag ang tao nadugay nga na kulong sa kadulom, nagbigla mo siya dalon dito sa kasanag, he might be blinded. Muna ang sobra nga silaw nga iya makita, hindi niya ma-appreciate na siya. O dapat gradual ang light nga iya nga makita kung naghalin siya sa kadulom. Dapat yung mabalan na sa manok bisan ano kailasang manok o kung bisan ano kagutom sang manok kung ang imo paghaboy sang sabod la bigla lang
bigla mo ang manok, tigaan mo sa dayon, sang gutom siya, hindi sa sila magkagkaon. O dapat hinahinay lang. Hasta nga maamo siya, maghagop siya. Right? Na, kay kung damo kita sang information nga ginahatag, ang tao, libog na ulo yan, ma-overload siya. Hindi sa kaintindi kung ano ang iya nga unahon intindi. Kahit na-mix up na siya, hindi na sa kabalo, until sa time mo siling sa nga, hindi lang kamanin magbalik diyan, hindi ka maning Bible study, tama na nanay kay daw nalimbog kong sakit ako ng ulo, di ba? Kabatik mo sina mga testimony sa mga Bible workers na sa lalakit ang ulo sang bilang ginabisitahan bangod si Amoni hambal sa sang sikan kaming, tapos si Amoni hambal naman sa State of the Dead, si Amoni tugda naman sang Signs of the Times, si Amoni tudlo naman sa Sanctuary, si Amoni silyo sang Dios, silyo sang sapat, si isa ka topiko lang, damo siya sang wala sa actually sang maintindihan. Libog lang gid na siya. Muna ang kada bisan mag once a week pa ikaw mag Bible study o dapat gradual lang. Pag sina nga adlaw amo lang gid ang topiko ang imo i-discuss sa iya. Hindi na magdugang, hindi magtatlo ka topiko, hindi magapat ka topiko. Sa isa ka session, isa lang gid ka topic dapat ang ginatudlo naton. Ano ang imo matyagan pag ang kuring bla nga pag paliguan nimo siya diretso mo sa dayon ihaboy dito sa kaserola, ihaboy dito sa labador. Ay na dayon ang effect sa iya. Pero kung magligo ka, mata-mata, basa-basa mo na yung ulo niya, pick-upon mo siya, sabunan mo iekog, basa mo naman yung atiel, matamat lang ba? Amo na nga ang pag-present sa kamaturan, kaangay sina nga slowly but surely, gradual, present the truth gradually. O sa gyapon, hindi gid ka malingkang, hindi agad magkahadlok sa pag-present sang truth. Kaya man wala ka man da perdi mo. As long as you have truth, no one, wala gid sing isa nga makaperde sa imo. Basta may truth ikaw. Ang si Jesus nagsilen sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi kita mahadlok sa pag-present sa kay Jesus, bangod nga si Jesus is the truth. Right? So don't be afraid to present the truth. Last, pang-apat, make regular appeals. It is a mistake. Basahon naton sa Bible studies, it is a mistake to wait until the end of 24 lessons and then ask people to accept the whole package at once. Tibot na siya mo. Paghambal mo nga nagtopic ka bla sugod, love of God, diretso ka na, tapos at the end of your series at pang 24 na nga topiko o kung more than that, masiling ka nga daya na ready ka na patugmaw. Wala sa nayos mo. Ang muna nga sa Mark Finlay, pag magwali siya, inyong talupangdan, nga may mga appeal gina siya sa kada topic, may appeal gina siya. Halimbawa, pag ang tao, paalsahon mo kamot sa umpisa, hindi na sa mag-alsa dayon mo pag sa mga wali bla, bisan pa nga sa imo pamatyag, sa imo, ready ka na sa pagbaton sa Ginisos. Pag bag-all pa lang niya nabatian, medyo hesitant na siya. Kapag masamin na niya na mabatian bla sa imo, na ready ka na sa pagsunod sa kay Ginisos, imo na batyagan nga Ginoo ni katawag sa imo, sa imo na batyagan akon. Pag siling mo dayon nga are you now ready? So follow Jesus with all your heart. Hapos na siya kay nga man sa kada topiko gina-use na siya nimo nga ginatudloan na siya nimo, ginakabig na nimo sa kamaturan. Pero kupang pagkatapos ang 24 nga topics, bago ka pa lang yan magsiling ready ka na to follow Jesus. May amo pa sinagaliahaw. Kibot ka sa iyang reaction. Masiling sa nga, sabi ko, Bible study lang. May amo pa galit na magsunod sa kay Ginisos. Amo na nga sa kada topic, at the end of your topic, appeal. Pagkasunod naman, bago mag-end yung mga topic, appeal. Consistent ang pag-appeal. So, reviewon naton. I hope nga may natunan ka mo. Pero reviewon naton ang 4 ka principles how to give Bible study. Una, present Jesus before testing truths. Hapos tandaan, right? Pangadua, present Jesus in every topic. Pangatlo, present truth gradually. Sa kada present mo, isa lang gid-anay, matamat until such time nga maubos mo gid ang topic. And lastly, make regular appeals. So mga pinalangga nga mga kauturan, kabay ining presentation nakabulig sa inyo. Kaya nakakita
nakitaan niyo sang masanag nga ideya nga kamo gali pwede nga may kabahin sa nga tawag nga soul winning or witnessing. Amo na nga hindi na kita may mga time mabisan hindi na gani kita kinanglan sang Bible worker sa aton church nga mo mag Bible study para sa aton mga abyan, bisan kita na lang gani amat-amat lang. You just follow the principles kag simpre kinanglan kid nga ikaw magtuon. Kay hindi ka makasugid sa imo tumakilala bisan ano pa ka makasuod, hindi ka makasugid sa iya sadto kung ikaw mismo wala ikaw sang gintunan. Hapos lang man na ang may guideline kita pagkatapos may kita nga mga kinaprovide ng mga materials, you just contact me kay i-provide naton kamo sa mga materials agud nga kamo makaangkon sang joy. Abi ninyo mga pinalangga nga mga kauturan, lain ang happiness nga imong mabatyagan nga nag-witness ka lang sang tugmaw sang isa kaysa sa ikaw gid ang nagsugod Bible study until such time nga siya nagbaton sa kay Giniso. Sulito na kon lain ang joy kag happiness nga imong batyagan sa imong tripson. So thank you. That's all for today. Thank you for listening. Until next time.